Hi guys! For today's video ay naisipan kong gumawa ng sapin-sapin guys. Kasi parang nag-crave ako ng sapin-sapin. Matagal na akong din nakakatikim. Sa Pilipinas kasi very favorite ko yan. Lagi akong bumibili pagka napunta ako ng market. Talagang bumibili ako ng sapin-sapin. Napakasarap, namimiss ko yung texture na sapin-sapin na malambot. Tapos yung merong merong latik ng nyog. Sobrang sarap, diba? So, namimiss ko yun. So, naisipan ko for today, gagawa ko ng sapin-sapin. So, konti lang yan siya, guys. Para lang maibisan yung aking cravings. So, ayan. So, meron ako ditong 3 lalagyan. Ilagyan ko siya ng iba't ibang color. Gusto ko sanang violet, guys. Kaya lang wala ko yung talagang violet na yung purple na kulay. Kailangan ko pang mag-mix. So, hindi ako sigurado kung mag-mix ako ng magiging sure ba yung magiging color purple ba siya. So, ito na lang ginawa ko. Kasi yan, naglagay ako na dahon. Huwag nyo napansinin yung dahon ko kasi galing yan sa freezer. So, ayan. Ito yung aking 3 kulay siya. Ito yung inuna ko, yung buko pandan na lang yung pinalit ko imbis na purple. So, yun yung available ko dyan na kulay. So, yun na lang yung ginawa ko. So, wala namang problema kasi basta nagkakulay pa rin siya. So, ayan. Purple, green, buko pandan, and yellow. Tapos, yung isa is vanilla lang nilagay ko. So, ayan. Nag-steam na ako dyan, guys. For the ingredients nga pala, guys, ilagay ko na lang dyan sa comment section. Kasi, ang video natin is for yung biglaan lang. So, hindi ako naka-ready. So, ayan, after, nakaset ako dyan ng timer, guys, like 10 minutes. So, ayan, after 10 minutes, luto na siya. Yung first, yung una nating nilagay. So, the second layer ko is yung yellow. So, try ko ulit ng 10 minutes kung magluluto siya. So, syempre, hindi mawawala yung ating latik. So, iba talaga kasi ang kakanin, guys, pag may latik. Kahit sa yung biko, sobrang sarap din niya kasi pag may latik talaga. Iba yung aroma ng latik pag nilagay mo sa kakanin. Nakakagana siya. Parang ganun. Para sa akin, ha. Kayo din ba, guys? So, ayan, nagluto ako ng latik dyan, guys. Medyo nahirapan ako sa pagluto ng latik na yan, guys. Kasi, mas magkaiba pala yung coconut milk sa coconut cream. So, ayan, yung third layer natin, yung pang-last natin is yung puti. Yan na yung last. So, yung last na layer, guys, is medyo natagalan siyang luto. So, parang naging 12 or 13 minutes. Kasi yung dalawa, first and second, parang 10 minutes lang talaga siya, luto na siya. Kasi, di ba kasi kumakapal na siya. So, naturally naman kasi talagang mas matatagalan siyang maluto kasi siya na yung nasa ibabaw. So, ayan na nga, guys. Tapos na ang ating sapin-sapin. Super excited ako dyan, guys, kasi talagang takam na takam akong kumain ng sapin-sapin ng araw na yan. So, ayan, tanggalin lang natin siya sa ating molding, basta sa, baking pan, mga ganon. Baking pan. Ayan, tapos, pahiran natin siya ng, yung oil ng coconut oil galing sa ating toppings. Latik pala. So, ayan, tinaob ko siya para maalis natin. So, syempre yung ilalim, guys, hindi siya perfect kasi nga yung dahon ng saging na pinangsapin ko, hindi naman siya buo. So, yung iba, lumusot-lusot siya. So, hindi perfect. Tignan nyo yan, oh. Pero okay lang yan kasi pangkain lang naman natin. At least masarap yung Ang importante, masarap yung
lasa. So, ayan, tingnan nyo, lumusot-lusot yung mixture natin dun sa, sa pagitan. So, anyway, okay lang yan. So, ayan, medyo na-struggle ako sa pagtaob niyan kasi syempre malambot siya. Malambot pa siya. So, saka medyo mainit-init pa siya kasi nga, gusto ko talaga siyang tikman. So, ayan, na-flip natin siya. Nahirapan ako mag-flip dyan kasi medyo mainit pa talaga siya. So, ayan na nga siya, guys. At mukha namang perfect ang aking pagkagawa. So, yung ginawa ko pala dyan, guys, is hindi ko na siya nilagyan ng yung bigas. Ano tawag doon? Yung flour, rice flour. Kasi yung ibang nakikita ko, guys, is kalahating glutinous rice, kalahating rice flour. Pero dito sa akin, sa ginawa ko is pure glutinous rice flour ang ginamit ko, guys. Ginamit ko lang dyan, gumamit lang ako ng 2 cups na glutinous rice flour, 1 cup ng isang lata ng gata, isang lata ng coconut, isang lata ng condensed milk, at kalahating lata ng evaporated milk. So, yan ang ginamit ko dyan, guys. So, kaya pack na pack yung lasa kasi alam niyo na, pag kompleto ang ingredients, syempre, bongga rin ang lasa. So, ayan. Tapos may latik pa. So, sobrang sarap nila. So, ayan. Nilagay ko na nga yung toppings niya, guys. Na sobrang magpapasarap ng ating sapin-sapin. So, yan. Pangit yung panghiwa ko. Dumidikit yung Pero siguro, guys, sa akin, next time pag gagawa ko, siguro mas maganda kung lalagyan ko ng rice flour yung sapin-sapin kasi hindi siya sobrang sticky. So, ayan, naganap ako. Pilitan ko yung pang-slice ko kasi nahirapan akong mag-slice gamit yung kutsilyo. Nakalimutan ko, meron pa na akong pang-slice na plastic. So, ayan, mas madali siyang i-slice. So, ganun, guys. Sa susunod siguro gagawa ako yung half-half lang siya. Para hindi siya ganun ka-sticky. Alam mo yun. So, ayan. Slice natin siya. Then, of course, kailangan ng taste. Kailangan ng tikman. So, habang tinitikman ko yun, guys, parang feeling ko nasa Pilipinas na ako. Charing. Diba? Para dyan na lang, i-feel lang natin yung sa mga maliliit na bagay. Pwede nating gamitin yung imagination natin. Cherries. Diba? So, ayan na nga. Tapos na natin siyang ma-slice. O, syempre, ayan, tikman. Tikman natin. Sobrang sarap, guys. Na-miss ko tuloy bigla. Ulit. Habang nag-record ako. Habang nag-voice records. Parang tatakam talaga ako. Sobrang tagal ko na kasi hindi nakatikim ng sapin-sapin talaga. Alam mo yung nakikita mo yung pag bumili ka yung sobrang kapal niya tapos sobrang lambot. Parang jiggly siyang gano'n. Ito kasi hindi siya jiggly kasi nga pure siya. Pure glutinous flour. Hindi siya magiging jiggly. Diba? So, yun lang, guys, ang ating for today's video. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe my channel. Bye!